Isang tanong na madalas nating marinig sa mga balita at social media. Kung maghaharap ang dalawang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo ngayon, sino ba talaga ang mas malakas? China o United States? Marami ang nagsasabing nalampasan na ng China ang Amerika. May iba naman na naniniwalang malayo pa rin ang hahabulin ng China. Pero ano nga ba ang totoong sitwasyon ngayong 2026? Sa loob ng mahigit 70 taon, ang Estados Unidos ang itinuturing na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang tunay na lakas ng Amerika ay nasa kakayahan nitong magpakita ng puwersa kahit saan sa mundo. May mga base militar ito sa Europe, Middle East, Pacific at iba pang rehiyon. Kapag may krisis sa isang bahagi ng mundo, kayang magpadala ang Amerika ng mga barko, eroplano at troops sa loob lamang ng ilang araw. Meron din itong pinakamalaking defense budget sa buong mundo. At pagdating sa air power, hawak pa rin ng Amerika ang ilan sa mga pinaka-advanced na fighter jets tulad ng F-35 at F-22. Wow! Meron din itong stealth bombers na kayang umatake nang hindi agad natutukoy ang radar. Sa madaling salita, kung usapang global military tech, Amerika pa rin ang nangunguna. Ngunit habang nananatiling makapangyarihan ng Amerika, unti-unti namang lumalakas ang China. Sa nakalipas na 2 dekada, bilyon-bilyon dolyar ang ginugol ng China para gawing moderno ang kanilang militar. Ngayon, meron na silang isa sa pinakamalalaking navy sa buong mundo pagdating sa bilang ng mga barko. Wow! Patuloy rin silang gumagawa ng mga bagong destroyers, submarines at aircraft carriers. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa dami. Malaki rin ang puhunan ng China sa missile technology. Meron silang mga missile na partikular na dinisenyo upang targetin ng mga aircraft carriers ng Amerika. Oh no! Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nagsasabing hindi na maaaring baliwalain ang China gaya ng dati. Pero kung Air Force ang pag-uusapan, malinaw pa ring may kalamangan ng Amerika. Mas marami itong combat experience. Mas advanced din ang marami sa kanilang aircraft. Ngunit mabilis ding humahabol ang China. Wow! Patuloy na gumagawa ang China ng sarili nilang stealth fighters at modern drones. Bagamat hindi pa ganap na natatapatan ng kakayahan ng US Air Force, hindi na rin maituturing na malayo ang agwat. Pero sino ang mas malakas sa dagat? Kung bibilangin lamang ang dami ng barko, may pagkakataong mas marami pa ang China. Ngunit hindi lahat ng barko ay pare-pareho ang kakayahan. Ang Estados Unidos ay may malaking bilang ng aircraft carriers na kayang magdala ng dose-dose ng fighter jets saan mang bahagi ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit nananatili silang dominanting puwersa sa karagatan. Gayunpaman, sa mga tubig na malapit sa China, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Dahil malapit ito sa kanilang sariling baybayin, mas mabilis silang makakapagpadala ng suporta at reinforcement. Wow! Kapag pinag-uusapan ng China at Amerika, palaging mababanggit ang Taiwan. Para sa China, bahagi ito ng kanilang teritoryo. Para naman sa Amerika, mahalagang partner ito sa ekonomiya at teknolohiya. Ngunit higit pa rito, ang Taiwan ay matatagpuan sa isang napakahalagang lokasyon sa Pacific. Kung sakaling makontrol ng China ang Taiwan, maaaring lumawak ang impluwensya nito sa rehiyon at maging mas mahirap para sa Amerika na mapanatili ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan. Kaya naman, patuloy nating naririnig ang mga tensyon sa paligid ng Taiwan Strait. Kung kabuuang military power ang pagbabatayan, Estados Unidos pa rin ang numero 1 sa mundo. Wow! Ngunit kung ikukumpara sa nakaraan, hindi na ganun kalaki ang lamang nito. Ang kompetisyon sa pagitan ng China at Amerika ang isa sa pinakamahalagang kwento na huhubog sa hinaharap ng mundo. Ano sa tingin nyo? Sa susunod na 10 taon, mananatili bang numero 1 ang Estados Unidos? O tuluyan ang maaabutan ito ng China? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-follow sa Facebook page, at mag-subscribe sa YouTube channel natin para mas marami pa tayong matutunan.